Blessed morning, mapagpalang Sunday morning na naman po sa ating lahat. Narito na naman inyong lingkod para sa ikalawang pagkakataon na narito tayo sa ating pinag-start ng devotion video last week. Ayan, so tunay nga naman na napakarami na naman nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Unang higit, ayan, thank you Lord, gaya sa post natin na Soli Deo Gloria or to God be the glory. Because, ayan, kakadating lang ng napakagandang balita ng ating panganay na anak which graduated grade 12 during March 27 at nagkaroon din sila ng recognition na magkakapatid. Ay doon nangyayari yung manifestation or yung katugunan sa promise ni Lord na wag lang tayong mawawalan ng pag-asa, diba? Dahil awa ni Lord, siya po ay nakapasa sa scholarship ni Gob, ayan, sa amin sa Rizal. So, ang aming gobernador na si Nina Inares, ayan, mga Inares family. So, thank you po dahil akala niya hindi siya nakapasa dahil yung na-release lang is yung batch 1. But yun nga, the Lord, sabi nga, in His perfect time, everything will be beautiful in His time. So, nasa batch 2 pala siya ng nakapasa sa scholarship. So, yung anak natin na yan sobrang eager at talagang gusto niya talaga na makatulong sa amin bilang kanyang mga magulang para sa kagaanan para sa kanyang pag-aaral. And thank you din sa government which are giving this scholarship grant. Ayan, hindi man siya super ganun kalaki but syempre it is already a big help para sa pag-aaral ng ating mga anak. And we pray and we declare na ang ating mga anak at tayo bilang mga magulang ay magiging victorious ang ating mga anak sa mga tinatahak nilang landas o mga kurso na kanilang kukunin sa college, kolehiyo o university. So bago pa tayo dumako sa ating share ng devotion video, nais ko po munang kamustahin ang bawat isa sa atin. And I do hope and pray that everyone is doing well and okay at tayo po ay pinagpala. And later on po tayo po ay attend na ating Sunday service and we pray na yung mga kaibigan natin or mga kakilala natin na ating in-invite para ating makasama sa gawain ng Panginoon ay makarating sa ating pagtitipon. So bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, nais ko po na tayo ay magsimula ng isang opening prayer. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Una at higit Panginoon, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga blessing mula sa protection, provision, promotion, godly wisdom, divine connection, Panginoon, good health, Panginoon, gayon din sa Panginoon, salamat sa mga trials, problems, at mga pagdadaanan pa namin, Panginoon, because we know, Lord God, that it is strengthening our faith and trust in you, Lord God. Kaya din po, Panginoon, sa aming gagawin na pagbubulay-bulay o pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan dahil sa inyo lamang ang karapat-dapat na pinakamataas na papuri, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod na mga nagpapahayag ng inyong mabuting balita o good news, Panginoon, upang maging tagapagsalita. Ngunit ang mga mensahe na ito, Panginoon, ay tunay na manggaling lamang sa inyo, Panginoon. I pray, Lord God, na ang bawat isa na makakapakinig, makakabasa, o makakapanood nito, Panginoon, ay mapagpala, Panginoon, at makita nila ang inyong glory, Panginoon, na siyang nagliliwanag sa bawat mga salita na aming sasabihin, Panginoon. Nawa ito ay magkaroon ng rema, Panginoon, o ito ay tumimo sa kanilang puso, isip at espiritu, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay lubusan na magkaroon pa sila ng deeper wisdom, Panginoon, tungkol sa inyong mga mensahe na nais ipahatid sa amin, Panginoon. Walang sawa po kami at habang buhay na magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. Gayun din ang banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin upang lahat na aming gagawin, sasabihin at iisipin, Panginoon, ay tanging para sa inyong kapurihan lamang po, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon, at sa buong araw, Panginoon, na aming pagdadaanan, Panginoon, alam namin na Emmanuel, kasama ka namin palagi. Kaya itong lahat ay aming mapagtatagumpayan, Panginoon. We honor you, we love you, Lord. This is all we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Ayan. So dumako po tayo sa ating Bible verse ngayon na ating matutunghayan sa Lucas 23:56. Ayan. Pagkatapos umuwi sila at naganda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan.
message. Matapos daw na malaman ng mga kababaihang iyon kung saan nailagay o nalibing ang bangkay ng Panginoon, ay umuwi na ang mga ito at naganda ng pabango at mira. At nang sumapit daw ang araw ng pamamahinga, ay nangilin ang mga tao ayon sa kautusan. Application: kapag tanda mo na kung saan ang pupuntahan o ano ang gagawin mo sa susunod, ay maghahanda ka na. Kumbaga ay magre-relax ka na lang dahil all is set kumbaga. Subalit minsan kahit expected mo nang ayos na ang lahat, may mga biglaan o di inaasahang pangyayari na magaganap. Siguradong magugulat ang mga kababaihang ito sa pagbabalik nila sa libingan ng Panginoon. Subalit iyon ang great purpose nila, na sila ang magpapahayag o magbabalita ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. So, parihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga, di ba? Kung ating babalikan, ayan, in history, na bago or nung, di ba, may tatlong, syempre mas kilala ng ating mga paniniwala na tatlong haring mago daw. But sila po ay tatlong pantas, or much more believed that they are parang mga astronaut or astrologer na nag-aaral ng tungkol sa kalawakan. Ayan. So, nung nakita nila yung pinakamaliwanag na bituin, that is a sign, maaring sila ay nag-aaral that is a sign that a king was born or a savior is born, di ba? So sa atin may mga paniniwala ng mga horoscope na kapag ka ganitong araw, ikaw ay maswerte o mapalad, dito mo na makikita ang iyong nakatadhana sa iyo. Kung halimbawa siya ay nakapula, di ba? Tall, dark, and handsome, kumbaga sa mga babae, di ba? Dahil kasi mga kababaihan yung nakarelate dito sa topic na ito. But ayan, yun nga. Di ba ang dinala ng tatlong pantas na ito noong makita nila ang ating Panginoong Yesus na nakasama ni Mary na kanyang ina, ay binigyan siya ng ginto, kamanyang at mira, di ba? So dito naman ay ang ginto kasi is a representation that a king is born, di ba? Syempre ang ginto ay pinaka-precious, ayan, sa ating kahit sa kanilang panahon noon, di ba? At ang kamanyang at mira, ang kamanyang po ay ito ay parang insenso, ayan, at ganun din ang mira. Ang kamanyang pala ay pabango at ang mira naman ay parang insenso, di ba? So ibig sabihin ang senyales po ng tatlong ito ay a king was born and somebody will need to be pabanguhan. Ayan. So sa kanila, dahil syempre alam niyo naman na noong mga panahon na yon, ang mga bangkay ay hindi ine-embalsa mo, kaya kailangan ito ay lagyan ng matatapang o mga precious na mga pabango para hindi siya umalingasaw or hindi maging masangsang yung amoy niya. Dahil syempre, yung lahat ng mga body organs niya at mga muscles and skin, it is all decaying, di ba? So kailangan ng pabango para ito ay manatiling mabango, and kailangan din ng insenso, which is ang mira, dahil para maano yung smell niya, yung aroma niya is hindi nga yung ma-absorb niya yung nadedicate na katawan or body noong namatay. So, di ba yan yung representation. So, itong mga babaeng ito, naghanda na sila ng mga kailangan na yon para nga sa pagpunta nila sa bangkay ng Panginoong Yesus. Dahil, di ba, yun nga, sabi sa salita na ating naisulat is all is set na, di ba? Alam na natin kung saan tayo babalik, saan tayo pupunta, saan natin dadalhin yung pabango at mira para sa katawan ng ating Panginoon, di ba? Pero, sabi nga, mangyayari ang unexpected na pangyayari, which is magugulantang sila or masyasyak sila sa kanilang makikita na mga pangyayari, which is abangan natin sa susunod nating devotion kapag kinaya ng time natin na makagawa, di ba? And yun nga, yun na yung great purpose nila, na sila ang magiging tagapagbalita ng muling pagkabuhay or the resurrection of our Lord Jesus Christ, di ba? Sabi nga, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, hindi mapapatunayan na siya ay tunay na Diyos. Ayan, di ba? And
kahit sa buhay natin, 'di ba? Yung kagaya nga nung isang example na lang sa ating naging pag-uwi sa Pilipinas, 'di ba? Expected ko noon na all is set na, uuwi na lang ako sa Pilipinas, meron akong sweldo na nasa ATM ko na. So pag-uwi ko, all is well na, 'di ba? But nangyari ang unexpected na hindi pa pala siya pumasok doon sa ATM ko, and pumasok siya nung nasa Pilipinas na ako, which is hindi ko siya pwedeng ma-withdraw sa Pilipinas kahit sinubukan natin in any ATM na pwede na makapag-withdraw ng Bank of China ATM. Pero hindi talaga kinaya. Kumbaga nakikita mo yung amount ng yung pera na pwedeng kunin pero hindi mo siya pwedeng ilabas, 'di ba? Pero sabi nga, in that different situation, na unexpected situation na maaari nating maranasan, what will be our reaction, 'di ba? Ano yung magiging solusyon natin sa bagay na yun, 'di ba? Which is during that time, ayan, syempre may episode na kahit paano nag-worried tayo dahil syempre paano na yung magiging gastusin natin para sa ating pag-uwi, especially dahil ang traveling fee natin ay talagang medyo high price, 'di ba? Kumbaga pag yung dala-dala ko lang na pera, which is 40 Hong Kong dollar, pag pinapalit mo yun sa Pilipinas is mga nasa 200 pesos to 300 pesos lang yun, di ba? Sa mahal ng crudo or gasolina sa atin nun, parang sabi mo, paano to makakauwi sa bahay niya sa Pilipinas, which is malayo siya from Manila or from the airport, at kailangan mo talaga na medyo gumastos, na medyo pricey para makauwi. But di ba, the Lord, dun mo kasi makikita yung pagkilos ng Panginoon, and sinabi na nagtiwala tayo sa Panginoon na makakauwi tayo ng safe and sound, all is well. At ayun na nga, nangyari at naganap ang ating 80 Hong Kong dollar journey sa Pilipinas, di ba? Kaya truly, to God be the glory and praise God, because hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na kahit yun yung dala-dala nating pera is yung pag-iingat at yung pag-provide ng ating Panginoon ay ating naranasan at na-experience. Gayon din ng ating pamilya at lahat ng mga taong involved sa mga nangyari o naganap sa ating pag-uwi noon ng Pilipinas, di ba? So, ganun din. Sa buhay natin, nangyayari man yung mga unexpected na mga bagay, our reaction should be to trust the Lord and keep the faith in the Lord, because we know na siya ang maaaring makapag-provide at para tayo ay makalampas doon sa mga pinagdadaanan natin na yun. I don't know each and every one of us. Maybe meron sa atin na may problema financially, meron sa atin na may problema through their health, through their relationship, di ba? And just leave it all up to the Lord, di ba? We pray to God na the Lord will give the solution para masolusyonan yung mga pinagdadaanan natin na yan. And pag napagtagumpayan mo na, natapos mo na yung mga pinagdadaanan mo yun, di ba, thank you Lord ka na lang, because everything happens for a reason. And ang Diyos ang magtatakda kung kailan niya papaganapin o hahayaang mangyari o maganap yung mga bagay na ipinangako niya sa iyo. Basta keep on the promises of the Lord, because we know na ang Diyos kahit kailan ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos kahit kailan ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang tao, pwedeng pag nangako sa atin, hindi niya matutupad. Ngunit ang Diyos, kahit abutin man niya ng ilang taon nating pag-iintay, as long as we are trusting Him, mangyayari at magaganap sa atin yan much more than what we expect. So, now pa may natutunan kayo sa ating mixing share ng devotion video, and let us all end it up through a prayer, closing prayer. So, let us pray. Aba naming Diyos na makapangyarihan sa muli, maraming salamat po sa inyong napakaganda at mayamang salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na may mga nangyayari man sa amin na mga hindi namin ine-expect, Panginoon. Ngunit kung mananatili kaming nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo, Panginoon, naniniwala kami na ang lahat ng bagay na ito ay nangyayari dahil mayroon kayong valid na purpose o dahilan, Panginoon. At patuloy lamang kami na magpagamit sa inyong mga gawain, sa inyong mission, Panginoon, na ipinagagawa sa amin, to go therefore and make disciple of all nations. Hindi pa man namin nakikita ang resulta sa ngayon, Panginoon, ngunit kung patuloy kami na magtitiwala at sasampalataya sa inyo, Panginoon, ay makikita namin na higit pa sa inaasahan namin ang inyong ibibigay, Panginoon.
Kaya din po, Panginoon, we are praying for all the people, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na problema. Ito man ay sa trabaho, sa negosyo, nadayaman sila o naloko, Panginoon, that you are the God who can restore hundredfolds of blessings to those who have lost, Panginoon. And we pray, Lord God, na kayo, Panginoon, ang aming provider, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan o higit pa sa aming pangangailangan, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sino man ang mga dumadanas na mga sakit at karamdaman, Panginoon, that let them know, Panginoon, that you are a great healer, Panginoon, na sa mga sugat at latay ng Panginoong Yesus, Panginoon, na kanyang in-endure doon sa cross at upang matubos kami sa aming kasalanan ay we are totally healed, Panginoon. Na ang tunay na kagalingan, Panginoon, ay hindi lamang physical o nakikita, Panginoon, but the healing from the inside of us, Panginoon. Our spirit, our soul, our body, Panginoon, might decay, Panginoon. Ngunit ang aming espiritu, Panginoon, ay magbabalik sa inyo, Panginoon, na siyang nagbigay nito, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, kung ang inyong kalooban man, Panginoon, ay ang eternal healing, Panginoon, o ang pagpanaw o paglisan ng mga kakilala o mahal namin sa buhay na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, give your comfort, Panginoon, sa mga maiiwan nila ng mga kakilala o mahal sa buhay, and give them the peace, Panginoon, that their loved ones, Panginoon, is safe in your kingdom, Panginoon, in your paradise, Panginoon. At ang magagawa lang namin, Panginoon, ay ang ilapit sila at matulungan sila na makilala kayo at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. We pray, Panginoon, for all the pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, Panginoon, members, Panginoon, and all the body of Christ, Panginoon, na iba't ibang denomination, iba't ibang pangalan, Panginoon. But once we are glorifying your name, we are expanding your kingdom, Panginoon, and your good news, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon. Yun po ang aming great purpose in life, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpo-provide nyo sa bawat mga pamilya nila at bawat pamilya namin, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, I pray for the Philippines, Panginoon, na ang bawat mga leader, Panginoon, ng aming mga bansa at mga namumuno, gayon din ang mga mamamayan, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa, na magkaroon ng layunin, Panginoon, na maisaayos ang aming bansa. At we pray, Lord God, na mangyayari at magaganap that the Philippines will have economic growth, Panginoon. Wala nang kailangang mapalayo sa mga mahal sa buhay, Panginoon, dahil magiging sapat na at higit pa ang aming mga kikitain sa aming bansa, so that all the family will be united again, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, sa bansang ito na Hong Kong. Salamat, Panginoon, sa aming mga employer. Kayo po ang siyang magbalik sa kanila ng mga blessings, Panginoon, being the provider, Panginoon, ng aming mga sweldo, Panginoon, at harmonious relationship, good health para sa bawat isa, Panginoon. At kayo po ang siyang magpala at magbalik sa kanila ng lahat ng blessings na ipinagkakaloob nila sa amin ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa bansang Israel, ang inyong chosen nation, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay magkaroon na ng kapayapaan sa bawat mga bansa, Panginoon. There will be no more war, Panginoon. But even if there is war, Panginoon, we pray, Lord God, that everything is happening according to your plan and purpose, Panginoon. But indeed, Panginoon, habang nabubuhay kami dito sa mundo, Panginoon, ay aming idinadalangin ang kapayapaan, Panginoon, at kaayusan ng bawat mga bansa, Panginoon, at kilalanin kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng lahat ng tao, Panginoon, nang sa gayon ay sa muling pagbabalik na inyong bugtong na anak na si Jesus sa mundo, Panginoon, ay kukunin na ang lahat ng mga nanalig, sumampalataya at nanatiling tapat hanggang huli sa inyo, Panginoon. At nakakasama namin kayo sa inyong paraiso, na kung saan ay wala na kaming hahanapin pa, Panginoon, sapagkat kayo pa lang na nag-provide at nagbigay sa amin ng lahat ng ito ang makakasama namin doon sa inyong kaharian, Panginoon. And we pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pagdadaanan pa ng bawat isa, Panginoon, na strengthen our faith, strengthen our trust in you, Lord God, upang ang katagumpayan o ang victory in life, Panginoon, ay aming maranasan, Panginoon. Muli, ano pa man po ang aming nakalimutang include sa aming prayer, Panginoon, at ang mga gawain o mga service, Panginoon, ngayong araw na ito ay pagpalain niyo po at inyong gabayan upang maging victorious sa pagpapahayag at pagpapakilala ng inyong good news
o mabuting balita sa bawat isa. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This is all we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Babay po sa ating lahat, and God bless.